Magandang buhay po at welcome sa aking channel. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo on the 6th trigonometric ratio. The sine, cosine, tangent, cosecant, secant, and cotangent. Or in short, SOHCAHTOA. Bibigay po ako ng illustrations and examples upang sa ganon ay maintindihan po ninyo yung lesson. At sa ating pagpapatuloy, click lamang ang like and subscribe upang sa gayon ay ma-update kayo sa iba pang video tutorial po na aking gagawin sa mga susunod. Okay, so ano nga ba ang trigonometric ratio at saan ba ito ginagamit? Ang trigonometric ratio po ay formula used to find the measure of sides or angles of a right triangle. So exclusive only for right triangle. Ito po yung 6 trigonometric ratio or formula. First ay sine, second is cosine, and third is tangent. At yung tatlo po ay inverse po ng naunang tatlo. So yung inverse po ng sine is cosecant. Bakit po nasabing inverse? Sa sine po, that is equal to opposite over hypotenuse. So yung kanyang inverse na cosecant ay hypotenuse over opposite. So kung napansin po ninyo, pinagbaliktad lang po yung given na sides. Ano po? At yung cosine naman, yung kanyang opposite po ay secant. Adjacent over hypotenuse po yung cosine, yun naman pong secant ay hypotenuse over adjacent. And yung tangent po is cotangent. So ito po yung 6 na ratio or formula para magamit po or pwede pong gamitin to find the unknown measure of a right triangle. Okay, so saan nga po ba iyang mga dapat na parts po ng triangle na opposite, hypotenuse, and adjacent? So, depende po yan kung nasaan po yung angle. Ano po? For example, ito po yung theta or yung angle. Kapag sine po ang gagamitin natin, dapat po meron kang opposite and hypotenuse nung theta or nung angle. Okay, so, pag yan po yung theta, angle A, ang opposite po niya ay ito po, side BC. Okay. At yung hypotenuse naman po ay hindi po nagbabago, always po opposite po ng right angle, ano po, or yung 90-degree angle. So kapag cosine naman po ang gagamitin natin, dapat ay mayroon pong measure yung adjacent and hypotenuse. Kasi nakalagay po, cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse. So nasaan po dyan yung adjacent with regards to this angle or theta? So yung adjacent po, ayun po yung side ng triangle na part po ng angle. Ito po yun. So, yan po yung kanyang adjacent. So, yung adjacent po at hypotenuse ay nagbabago. Depende po kung nasaan yung angle. Ano po? At yung tangent po ay opposite over adjacent. So, kung alam na po ninyo yung tatlong sine, cosine, tangent na yan, ay alam na rin po ninyo yung cosecant, secant, at tangent. Kasi inverse lang po niya yan. Okay? So, medyo mahirap pong tandaan yan, pero meron po tayong guide para matandaan po yung 6 na formula na yan. Okay? Ito po ay SOHCAHTOA. Ang tawag po dyan is mnemonic term. Ano po? Para matandaan po yung formula or ratio. So, ano po ba yung sinasabi ng SOHCAHTOA? So, yung SO po, S stands for sine. So, yung sine po kasi is equal to opposite over adjacent. Kaya OH. O, opposite, H, hypotenuse. Ano po? And C stands for cosine. Ang kasama po niya ay AH. So, adjacent over hypotenuse. And the third one is TOA. T stands for tan or tangent. So, that is equal to OA, opposite over adjacent. So, yan po yung pwede nating gamitin na keyword upang hindi po makalimutan yung 6 trigonometric ratio. Okay, so let's try to apply the 6 trigonometric ratio in some examples. So for example, this triangle ABC. The measure of side AC is 3, BC is 4, and the hypotenuse AB is equal to 5. Okay, so for example, ito po yung theta. So, titignan po natin yung 6 trigonometric ratio with regard to that theta. So, sin theta is equal to opposite over hypotenuse. So, ano po yung opposite ng angle? Ang opposite po niya ay 4. So, 4 over hypotenuse is 5. So, 4 over 5 yung sine.
Cosine naman po ay adjacent over hypotenuse. Ang adjacent po ng theta is 3, yan, over hypotenuse 5. So, 3 over 5. And for tangent theta, OA, opposite over adjacent. So, 4 over 3. And then, sa remaining 3 ratio, yung inverse po niya, so for cosecant, h over o, so balterin lang po natin, 4/5 magiging 5 over 4. Sa secant naman po, reverse po ng cosine, 3/5 po siya, magiging 5 over 3. At sa tangent naman po, ay 4/3 po siya, yung cotangent magiging 3/4. So, yan lang po kung paano po kunin o gamitin yung measure of sides of a right triangle para po makuha yung measure of angle. Okay, so another example. For example, is a right triangle ABC. AB is 3, BC is 4, and AC is 5. Okay, ito naman ngayon yung theta, angle C. So, for sin theta, opposite over hypotenuse, magiging, ang opposite po ng angle C or yung theta is 3. So, 3 over hypotenuse is 5. So, 3/5. So, for cosine naman po, adjacent over hypotenuse, ang adjacent po ng theta ay 4 over yung ating hypotenuse 5. And for tangent, theta, opposite over adjacent. So, ang opposite po niya ay 3, adjacent po niya ay 4, so 3/4. Okay? Okay, so let's try to answer this activity. For example, this is a given right triangle map with the measure of sides. Name what is asked. Ito po yung ating sasagutan. So, for number 1, what is the opposite of angle K? So, ito po yung angle K. So, what is the opposite of angle K? That is X. Number 2, adjacent of angle K. The adjacent of angle K is 5. The hypotenuse. So, isa lang po yung hypotenuse natin. Ang measurement po niya is 13. Number 4, opposite of angle A. So, ang opposite po ng angle A is, yan po, 5. And number 5, adjacent of angle A. Ang adjacent po niya ay X. Okay, so how about this activity? Find the value of other functions given tangent angle C is equal to 6 over 8. So, yung other functions po ay sine, cosine, cosecant, secant, and cotangent. Okay, so, ang given lang po dyan is tangent angle C is equal to 6 over 8. So, paano po natin makukuha yung value of other functions? Kailangan po natin yan i-represent sa right triangle. For example, yan po yung right triangle at ito po yung angle C. Ibig sabihin, yun po yung tinutukoy po nating theta or angle. Ano po? And then, ilagay po natin yung given na 6 over 8. Okay? So, tangent po yan, TOA. Ibig sabihin, yung opposite po dyan ay 6 at yung adjacent po dyan ay 8. So, ilagay po natin. So, ano po yung opposite ng angle C? Ito po. So, ilagay po natin 6. At ano po yung kanyang adjacent? Ito. Okay, so, kung kukunin natin lahat ng functions, kailangan natin yung measurement ng 3 sides. If you notice, wala pong measurement ng hypotenuse. So, isosolve po muna natin para makuha natin yung other function. So, paano po isosolve yung hypotenuse dyan? Gagamitin lang po natin yung Pythagorean theorem. So, h is equal to, or hypotenuse is equal to, i-add lang po natin yung square ng legs and then square root po natin. Or, square root of 6 square plus 8 square. Ano po? And then, simplify po natin. 6 square is 36. 8 square is 64. And then, add natin. 36 plus 64 is 100. So, what is the square root of 100? That is positive or negative 10. So, kun lang po natin yung positive value. So, ilagay po natin sa figure. Ang hypotenuse ngayon ay 10. So, ibig sabihin, makukuha na po natin yung value ng other function. So, unahin po natin, number 1, sine of angle C. Sine is opposite hypotenuse. So, ano po yung opposite ng theta or angle C? 6 over hypotenuse is 10. So, 6 over 10.
if you notice, kapag ang ratio po ay pwedeng i-reduce po natin. Ano po? 6/10 or reduce to lowest term, divide by 2, so magiging 3/5. Okay, how about number 2? Cosine angle C. So, cosine is ka, adjacent hypotenuse. So, ano po yung adjacent ng angle C? 8 over hypotenuse 10. So, 8/10. Or reduce, divide by 2, magiging 4/5. So, number 3, cosecant angle C. So, ano po ba yung cosecant? Yan po ay reverse po or inverse po ng sine. So, kung yung sine ay 3/5, ang cosecant naman po ay, ano po, magiging 5/3. Ano po? And then, how about secant? Ang secant po ay inverse po ng cosine. So, kung ang cosine po ay 8/10, ang secant naman po ay magiging 10/8. Or reduce, magiging 5/4. How about cotangent? So, ang cotangent po ay inverse po ng tangent. So, given na po yung tangent. So, inverse lang po natin dyan. 6/8 magiging 8/6. Or reduce to lowest term, magiging 4/3. So, yan po kung paano po kunin yung other value of the other function.